beloved Boss Mike Cervera. Nako, yung bride-to-be, natagpuan na. Oo. Sabi na nga ba mga kababayan ito nagpalipas o parang nasiraan, Yung bang, konting mild na gusto ng maging taong grasa. Alam niyo ho yung taong grasa siguro, yung mga naglalakad dyan sa kalye, na mga, gulo-gulo na yung buhok, madungis, ganyan, Parang ganun ho yung nangyari dito sa bride-to-be na natagpuan na. Naglakad-lakad ng naglaglakad-lakad. Oo, wala na hong bahay na matitirhan. Buti may kumupkop. Diba? Nagpalipas takbo sa kasal. Sa kulto yata si Brian. Hindi ko alam, hindi. Tingin ko rito, may something, konti. Siguro sa depression, di ba? Siguro sa depression at saka sa mga nangyayari sa buhay, sa hirap ng buhay. Number 1 kasi yan. Tinanong ko yan sa kaibigan kong doktor na ex ko. Sabi niya, numero 1 daw talaga na nagiging sanhi ng pagiging sira ang ulo ay yung kahirapan na napupunta sa depresyon. At yun na nga yun, pagkatapos ng depresyon, masisiraan ka na ng ulo. Oo, mga kababayan ko. Oo. Kasi nung nag-aaway kami, nakwento niya. Sabi niya sa akin, nararamdaman ko na yung mga nararamdaman ng pasyente ko mula nang nakilala ka. Ay! Oo. Grabe, no? Oo, mula nung nag-away kami, binanggit niya sabi niya, Sabi niya, alam mo, mula nang makilala kita, yung mga nararamdaman ng mga pasyente ko, nararamdaman ko na. ano ba sabi ko, ano ba yung nararamdaman mo? Sabi, nararamdaman ko na feeling ko mag-isa na lang ako sa mundo. Sabi, lagi naman tayong magkasama. Kasama ka nga pero hindi naman kita maramdaman. Uy, meron ba kayong ganon? Meron ba kayong experience na ganon? May kasama nga kayo pero hindi nyo naman maramdaman. Oo. Diba? Uy, ano pa? Ayan, nadidepress na ako. Uy, may iyak na, Uy, bakit ka nadidepress? Lagi naman kitang pinapatawa. Dati yun! Ganon, Dati yun! Siyempre, hindi naman laging masaya. Minsan meron ding kailangan na pagtalunan. Diba? Halika na, doon na tayo sa kwarto. Diba, no? Lagi na lang, yung pala yun. Pagka na-depress. Tapos, mapupunta na ron, marami ka na daw maririnig na mga bulong. Ganun pala yun, Yung bulong na yon, may nagsasalita, tapos, ikaw lang nakakarinig. Ikaw lang nakakarinig. Tapos, may minsan daw nakikita sila na sila lang ang nakakakita. Ganon. Kaya, yung sa Davao, di ba? Yung sa Davao, yung tumulay sa, sa kuryente, sa Davao City, kila Pulong. Kila Sara at kila Baste. Davao City yon Yung bang tumulay-tulay yung yung addict daw na hinahabol daw siya ng kung sino.
Sa Davao yun. Oo, kila Sara Duterte yun. Oo. Oo, di ba? Mga kababayan ko. Oh, ngayon, mga kababayan ko, karamihan doon DDS eh. Eh syempre, taga Davao yun. Baka DDS yung siraulo na yun. Di ba sabi niya, hinahabol daw siya? Oh, hinahabol ako, Eka eh. Hinahabol ako eh. Wala ka namang humahabol sa kanya. Yun ho yung kasi mga kababayan yung mga naririnig niya, mga nakikita niya. Kaya nagiging ganon. Oo. So, dito sa bride to be na natagpuan, mga kababayan ko, parang ganon na very, very light. Di ba, Brenda Borton? Oh, eto na, mga kababayan ko, shoutout sa inyong lahat. Oy, bago tayo mag-umpisa, bago natin ituloy itong masaya nating talakayan, opo, wag nyo namang kalimutan kasing mag-like, mag-share at mag-subscribe. Eto na, mga kababayan ko, si bride to be, natagpuan na. Ang paalam, bibili lang daw ng sapatos at suka. Eto na. Alam mo, Julius, nakita si Shera Day 1, yung missing bride-to-be na naglalakad sa highway sa May Season, Pangasinan. Ayon nga sa kanya, 2 linggo na siya naglalakad kung saan-saan lugar hanggang saan natagpuan na nga siya. Ang nangyari... Naniwala na kayo sa akin. 2 linggo daw naglakad ng naglakad. Oo. Pero mo'y umabot na ng Season, Pangasinan. Mga kababayan ko, yan ba yung mag-a-unwind lang? So mga kababayan ko, isipin nyo maigi ha. Kasi ayoko mangyari to sa inyo. Una akong malulungkot kapag si Catherine Galpo nakita natin na naglalakad ng hubot-hubad. Diba? Pero may mga ganun kasi mga kababayan ko, mga babae, di ba? Makikita nyo sa kalsada, hubot-hubad, naglalakad. Yan po yung mga naabuso't nabebengbang ng mga tambay sa kanto. Diba, mga kababayan ko? Lalo na si Catherine Galpo, maputi pa naman yan. Diba? Tama-tama lang yung, yung kanyang hugis ng katawan. Diba? Diba? So ngayon, mga kababayan ko, ganyan ang nangyari sa kanya. Kung eto, etong bride to be mga kababayan ko, kahit papano naman may katawan naman, at yung kanyang itsura, pumasa nga dun sa jowa, di ba? Alam nga naman na hindi pumasa yan sa mga nandiyan dyan sa Mammartet. Di ba? Yung mga lasenggo dyan, yung mga pagkatapos ng trabaho sa bukid, merong gin bilog. Aba, mga kababayan ko, naku, mayayari talaga yan Ito na. Naisipan na raw niya sumakay ng bus matapos nga niya maglakad-lakad at mawala sa sarili. Nako, kita nyo, nawala daw sa sarili. Ibig sabihin, mga kababayan talaga, may sapa. Oo. Nakapantulog at walang suot na salamin. Ganito natagpuan si Shera Day 1 sa bahay ng Season. Dinala siya sa barangay at doon nakausap ng mga otoridad. Sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes kasama ang QCPD. Panoorin natin ang video na ito. Nako. Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Ayan po siya, mga kababayan ko. Biruin ninyo, kakasal na lang mga kababayan ko. Samantalang, marami hong mga babae ang hinahangad na makasal. Di po ba? Minsan mga kababayan ko yan pa nga yung nagiging dahilan Kaya nakikipaghiwalay ang babae dahil hindi mapakasalan ni lalaki. Di ba, mga kababayan ko? Ayan pero siya, tinakbuhan. Kasi nga galing ka sa cellphone. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad.
Si Shera, Ay! Sabi ni Catherine Galpo, ha? Marami nga po natingin dito kapag naglalakad ako nang walang bra po. Talagang maraming titingin sa'yo. Pero meron po, meron damit. Kung bakat naman Ikaw alam nyo, mamimiss ko talaga kayong lahat. Nung mataba pa po ako. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Ito na mga kababayan. Ito na. katakdang iuwi sa kanila sa Quezon City. Nakausap ng News 5 ang pamilya ni Shera. Kwento ng tatay niya, tumawag ang bride-to-be sa kanyang kuya kaninang alas 8 ng umaga. Sinabi niyang buhay siya at nasa Pangasinan. Halos Kita nyo naman mga kababayan, no? Parang hirap talaga, no? umiyak sa tuwang ina ni Shera dahil hindi na raw nila inaasahan na makikita ito bago magbagong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng pamilya ng bride-to-be. Okay, ang naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula. Kawawa naman si nanay, syempre anak niya yan normal lang na ganyan na maramdaman. Ikaw ang ina mawala yung anak mo. Yung iba nga dyan nakikipagpatayan 'Di ba? Nakikipagpatayan nga sa yung ibang mga magulang para sa anak. Pero may mga magulang ding mga walang ya, Bato-bato sa langit, wag ang tamaan na wag magalit, pero iba-iba kasi ang sitwasyon din. May kilala ako na kailang panganak, lahat pinamigay ni Gaga. Di ba? Lahat pinamigay, mga kababayan ko. Oo, kasi ako, lahat panganay yung anak ko, 6 lahat nasa akin. Kasi mga kababayan ko, bilang magulang, 2 dapat nating pinoproteksyonan. Number 1, pamilya, at number 2, yung mga anak. Tama po ba mga kababayan? Kung hindi mo maproteksyonan yung pamilya, proteksyonan mo yung anak. Kaya kapag nakikipaghiwalay ako sa nanay ng mga anak ko, sabi ko, maghihiwalay na lang tayo. Maghihiwalay pa ba kami ng anak ko? Diba? Wag mo nang kung gusto mong makipaghiwalay, di umalis ka, iwan mo yung anak ko. Kung maltratuhin niya na magiging asawa mo muli, hindi mangyayari yun. Oo. Tingnan niyo yung mga anak ko, close na close kay Jen, Ganon. Oo. Sabi ko nga mga kababayan ko, sa mga nanay, okay lang, wag na kayong magbigay, kahit 5 kondoling. Ako nang bahalang magpalaki. Lahat yan, pag-aaralin ko. Bibigyan ko ng maayos na buhay at lalaki na kasing bait ko. Puro panganay. Ganun talaga. Ganun talaga yung buhay na minsan akala natin hindi mangyayari sa atin. Totoo, mga kababayan ko sabi ko, hindi naman ako mahirap mahalin. Ewan ko, mga kababayan ko, bakit gano'n? Ngayon yung sa 6, yung 3, tapos na sa koleyo. Yung isa, yung panganay, nagmamanage ng ibang negosyo namin. Yung ikalawa, ayan, 2 sila, IT naman yung isa So, tulong na sila, yung 2 panganay. Magkakasundo. Iba-iba nanay, pero iba yung bonding ng magkakapatid na to. May pagmamalaki ko, Leonora Brown, thank you. Biro nyo, iba-iba yung nanay at, nanay, Pero mga kababayan,
sila iba ang bonding. Oo, daig pa ang tunay na magkakapatid. Pinalaki ko kasing ganon, oo, na iba man ang nanay mo, iba man ang nanay mo isa lang tatay nyo. Sa madaling salita, edi magkakadugo pa rin kayo, 'di ba? Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, sabi ko, ay walang may kagustuhan. Hindi mo gusto, hindi ko gusto. Hindi natin gustong lahat. Kaya lang, mga kababayan ko, yun talaga kaloob, di ba? Hindi natin maiwasan ang kapalaran. Pero lagi niyong tatandaan, ang bawat tao ay isinilang na individual. Oo, maliban na lang kung kambal, di ba? Isinilang tayo mga kababayan na may sariling pag-iisip, may sariling damdamin, kaya may sariling pagpapasya. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, kung meron ka palang sariling pag-iisip, sariling damdamin, at sariling pagpapasya, huwag mong isisisi sa magulang mo, kanino man, kung bakit parang feeling mo may kulang. Di ba? Kasi ganyan ang laging dahilan ng mga bata kapag ka broken family sila. Pero kasi ako, mga kababayan ko, lagi kong sinasabi, huwag niyong sisihin ang paligid, ang sino man, kung tayo ganito, di ba? Oo. Sabi nga hindi ibibigay lahat ni bro. Pero, kung ano man ang kakulangan para sa ikakaligaya mo, dapat ikaw ang magpuno bilang tao. Naniwala sila mga kababayan ko. Ayun, mga kababayan, napakababait. Mga kababayan, wala akong masabi sa mga anak ko. Sobra. Oo, sobrang babait. Actually, mga kababayan ko, sila na nagpapaaral sa mga kapatid nila. Oo. Sabi kong gano'n, no? Ikaw, ate, kuya, ate. Tapos na kayong tatlo. Bawal kayong mag-asawa hanggat hindi nyo napagtatapos yung tatlo. Ikaw, ate, kailangan mapagtapos mo to bago ka mag-asawa. Ikaw, kuya, kailangan mapagpatapos mo to. Naku, daddy, paano yan? Abogado gusto. Kailan pa ako mag-aasawa niyan? Tapos yung isa, nako, doktor, daddy, paano ako mag-aasawa pa niyan? Ganyang katagal. Ganito, ganito, para walang madali akong kausap Pag natapos, yung 4 years, di ba, na koleyo, kung magtutuloy halimbawa, itong nakatapos ng psychology, magtuloy ng doktor, ako na bahala, ganun. Basta sa 4 years, natapos nila, kayo bahala dyan. Pagka nagdagdag, nagtuloy-tuloy, ako na. Sabi nung mga kababayan ko, sabi nung isa, daddy, gusto kong magtuloy ng piloto. Ayun. Di meron pa akong natirang pinag-aaral. Yun na yun. Ako na ho yun dun sa abogado, doktor at piloto. Di ba? Okay ba yun? Okay yun. Alam nyo mga kababayan ko, huwag nyo nang isipin yung mga asa-asawa nyo. Pwedeng palitan yun. Ganun ang katwiran ko yung mga anak, mapapalitan nyo ba yan? Hindi. Kailanman hindi nyo mapapalitan yung anak, yung nanay, tatay nyo. Tandaan nyo yan. Kaya, huwag ninyong ipagpapalit sa asawa nyo yung nanay, tatay nyo, mga anak nyo. Tama ba mga kababayan ko? Ay, pagpilyanak na kung tarang ka, itam ko na ka. Kasi meron ako naging ganyan, sabi, mamili ka sa amin, alam nyo naman, di ba? Simula ng ang nanay ko, nagsolo na, yung bang, nanghina na rin,
Wala na ho eh. Oo, mula nung 40, oo, 40 siya, nagkaroon na ng sakit. Wala na ho. Oo, hindi na nakakapagtrabaho. Ayun lang, linis-linis, luto-luto sa bahay. Pero yung trabahong pagkakakitaan, wala na. Kaya ako na ho yung bumuhay mula noon. Oo, hanggang ngayon. Dekada-dekada na nga. Pero alam nyo, sa akin, habang tinutulungan ko yung nanay ko, ako nagtataka. Kasi minsan manghihinayang ka na sa binibigay kasi parang ang laki-laki, ano? Pag nagkasakit, naku, laglagan 300,000. Konting sinat, laglag 100. Konting laglag 200. Allowance, mga kababayan, ganyan, buwan-buwan. Alam nyo, nung una parang naisip ko, nakakapanghinayang. Pero nung naramdaman ko, ba't parang ang luwag naman ng dating ng blessing? Ganun pala yun. Oo. Wag na wag po ninyong titipirin ang magulang ninyo. Wag niyong pagdadamutan. Dahil 10 dobleng mahigit ang ibabalik sa iyo ni bro sa ginagawa mong kabutihan sa iyong magulang. Tandaan niyo yan. Oh. Diba? Kaya mga kababayan ko, sa mga buhay pa, mga magulang dyan, samantalahin nyo. Oo, malay nyo, manalo kayong loto. Si Aldongin nagtatanong, may anak ka? 6 nga. 6. 6 ang anak ko. Ayun, nakikita nyo yun. Yun, yung trato na yun. Oh. Yan, yan. Yan, mga anak ko, 6. 6 sila. Kung friend nyo ako sa FB, makikita nyo yan. Eto na. Wala naman akong tinatago, mga kababayan ko. Yung mga anak ko kasi okay naman sila. Oo, di ba? Sabi ni Miracles, nasa Bible po yan, Boss Mike. Sabi doon, honor your mother and father. Di ba? Di ba? Pang-7 daw, pang-7. Ilan ang 6 nga yung panganay. Di 6 din yung nanay, ganon. Diba? Kapag nagkaanak kami ni Jen, pang-7 nanay siya. Uy, grabe buhay ito. Pero alam nyo, minsan, naisip ko, masaya pa rin yung, kaya nga ako saludo, dahil ako'y bilib na bilib. Dahil naiisip ko nga, masaya pa rin yung isang nanay, at isang tatay. Sino ba mang ayaw nun? 'Di ba? Ako'y gusto ko yun eh. Isa lang nanay at isang tatay. Ang gumawa ng mga anak. Wala talaga eh. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? May sumpa kasi. Oo, may sumpa yung mga magagandang lalaki. Alam nyo kung ano yung sumpa ng mga magagandang lalaki? Kung kani-kanino napupunta eh. Ewan ko. Diyos ko, Lord, pwede ba tanggalin mo na yung sumpa? Di ba, no? Sang-ayon ba kayo? Ganun talaga. Sige, dito na tayo. Kay bride to be na tayo. Pasok! Ng Pasko. Nako. Hindi ako nakalimot na. Sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin nung December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi kausapin ko ba para akong baliw. Sana anak, umuwi ka na. Nako! Kwento ni Shera, sa mga pamilya, mula December 10, naglakad-lakad siya. Hindi raw niya alam kung saan pupunta. Tuloy raw, hindi niya raw maintindihan ang nangyayari. Kaya nga, nagkaroon ng ng sira. Sigurado ako dyan. Mga kababayan, pagka ito, pina-check up ninyo,
Lalong-lalo na dun sa doktorang ex ko. Uy! Sigurado sasabihin niyan, oo! Meron. No. Ito na. Sumakay raw siya ng bus patungo ng Pangasinan. Doon daw siya naglakad hanggang sa nakilala ng isang rider. Mistulang palabyo na raw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad. Agad pumunta sa QCPD station pamilya ni Shera para i-report na nakita na ito ng isang rider sa Sison, Pangasinan. Pakinggan natin ang bahay ng kanyang kaanak. Buti nakilala no ng rider kasi viral nga ito eh. Parang sabog na yung ano niya, yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng tinurn over siya sa barangay. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Hindi, nangyari na rin kasi ulis yan, mga kababayan. Nangyari na, hindi lang huyan yung una na nag-run away, na naglakad-lakad ng ganyang eksena. Nangyari na pala yan. Oo, ha? Ibig sabihin hindi nga yan yung una. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Kung sana ba, stress ba, sir? Nagpapasalamat ako sa inyo na ito yung gift niyo sa amin bagong taon. Sabi dito may problema sa pag-iisip yan. Tama. Di ba? Kaya ikaw Catherine Galpo, sabi nga ni Catherine Galpo, mahirap po talagang walang kausap, depression, resulta po. Oo, dito ka lang Catherine Galpo, huwag kang aalis. Dito ka lang, marami kang kausap dyan. Oo, minsan nandyan si Argo, kausapin mo. Si Argo, kausapin mo. Eto na, tuloy. Julius, tatanungin natin kung tuloy ba ang kasal matapos makita ni Shera. Sagot ng pamilya, magpapahinga muna si Shera at ipagagamot daw muna nila, pacheck nila ang health condition nito. Kung Kita nyo, ipapagamot. Kasi nga alam na, siguro tingin ko, alam nilang may may something ito. Di ba? Well, kung ako, si lalaki, wag na. Hirap, ayos at humingi sila ng privacy. Pero sa ngayon, masaya ang bagong taon nila. At ngayong araw, ngayong gabi ay pagdating ni Shera, ay ihahanda nila yung paborito nitong pagkain na sinigang. Nako, sinigang pala paborito. May sakit yan, Boss Mike. May kilala ko ganyan. Di kaya lang sa ibang bansa. Lagi ang lakad. May sakit din sa isip. Kaya nga Di ba, mga kababayan ko, nakaligtas si Kuya. Di natuloy ang kasal. Baka baliw lang kaya magpapakasal. Morning, Ruben Tulio. Ganyan po nangyari. Si Catherine Galpo pala yung nagkaganito. Kaya wag niyo hong kukutsain yung mga nagkakaganyan kasi nga sakit nga po. Ganyan po nangyari sa akin po. Nangayayat po ako, todo. Mataba po ako. Nung nagtatrabaho ako. Ngayon, pumayat ako, todo. Wala pong kausap kasi. Yan! Dali nga, ihanap nga natin to ng kausap. Wait lang, Benji Bernardo, ikaw ba available? Aldungin, baka available ka naman kailangan ng kausap ni Catherine Galpo. Sino pa dyan? Joey Salvadoro. Nako kung si Aichang nakahanap ng Arnold Lopez. Si JJ kaya ewan ko si JJ, babae, lalaki ba yun? Sino pa? Sino dyan magpipresenta? Boss Mike, may sakit yan sa bulsa. Ay, Jeric Santos. Baka naman kay Catherine Galpo sabi dito, ayoko po. Siya po nanay ko po. Patay tayo dyan, Catherine Galpo. Ang hirap ng kalaban, biyanan. Diba? Baka naman may tumanggap sa inyong dalawa sabay.
Robert J. Travel Adventure. Baka naman baka naman pwede na sa'yo, si Catherine Galpo. Buy one, buy one, take one. Kasama pati nanay, payag na. Nako, kita mo. Nakadalawa ka kagad, Sino? Catherine Galpo. Hindi naman kailangan. Uy, Jerica De Los Santos, ang pinag-uusapan, kausap lang. Ikaw naman may gastos ba yung kung kausap lang? Si Catherine Galpo nga, baka nga ikaw ang ilibre niya, no? Ayaw po ng nanay ko, merong ka-chat. Ayaw po niya talaga po. Nako, ewan ko sa'yo, Catherine Galpo. Sige na. Tuloy. Balik sa inyo, Julius. Gary, napaliwanag ba ni Shera sa mga otoridad kung ano ang dahilan kung bakit niya ginawa itong paglalakad na ito? Baka idol niya si Sarah. 'Di ba? Si Sarah gala ng gala, 'di ba? Alam mo, Julius, sabi lang ni Shera habang tinatanong siya ng PNP sa Pangasinan, naglakad-lakad siya, wala siyang sarili, hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Hanggang sa naisipan na nga lang niya, sumakay ng bus at pagdating nga dun sa Pangasinan, hindi rin niya alam na Pangasinan ito, naglakad-lakad muli siya at luckily, after nung December 10, nakilala siya at sa pamagitan rin ng SOCMED ng rider, kaya siya dinala sa barangay. Julius. Kita niyo mga kababayan ko, no? Bebe, 3 linggo rin ito na pinaghahanap. Ay, nako. Yan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.